Ganda ng araw after 3 days of snowfall. Actually winter storm yun eh, snowstorm. 3 days kaming binayo. Yes, ma'am. Wireless retail stores requires a compatible unlock device and SIM. Check compatibility at TotalWireless.com. This season, we'll let Santa handle the gifts. Postman Law delivers results. Over $3 billion recovered for injured clients. When you're hurt, Postman. What's up, what's good mga lods? Ang ganda ng araw oh. So, kamusta kayong lahat? I'm hoping and praying na of course lagi kayong nasa mabuting sitwasyon at kalagayan no? In spite of things happening, especially here. Medyo ito nga, ngayon lang gumanda yung araw. 3 araw kaming binayo ng snowstorm or winter storm. And as you can see, nag-start yung winter storm Saturday pa. So today is Tuesday. So pang-4 na araw ngayon. Pero ngayon maaraw na. Pero yan na yung yung kinalabasan na naman. Yung nakaraan linggo lang merong ganyan sitwasyon namin dito. Ngayon ganyan na naman ulit. So nakita ko yung mga ibang kapitbahay namin, clear na yung driveway nila. Siguro mamaya na ako magaganto. Kadarating ko lang galing naghatid kay Rashard sa school and kay Ate Rakisha sa trabaho. So nadaanan ko yung mga ibang bahay. Medyo okay na yung driveway nila. Yung driveway lang naman, pero yung mga ganitong yard wala yan, di yan magtutunaw na lang yan pusa. Ayan yung kapitbahay din namin. So nag-aano na siya, nag-flow na siya. So ako siguro iidlip muna ako ulit. At kasi nga napuyat ako kagabi no. Well, hindi ako nakapasok kagabi kasi nga medyo merong hindi naman urgent or hindi naman delikado or para sa akin, pero hindi rin magandang hindi magandang kaganapan kagabi no nung papasok ako. So kaya sabi ko ngayon masakit ng ulo ko eh. Medyo magpapahinga muna ako, matutulog muna ako. Idlip muna ako siguro konti, kahit siguro mga hour or 2 hours. And then mamaya susunduin ko rin ulit si Rakisha tsaka si Rashard. Tapos diretso workout din ako. So kaya mamaya ako na maidlip muna ako, mamaya ako na i-clear tong driveway namin. Alright. So yun nga mga lods no. Samahan nyo ako for today's video. And like I said, yung sinasabi ko na nangyari sa akin kagabi no, on my way to work, medyo nakakapagod tsaka sobrang lamig. Problema kasi talaga malamig. Pero eto papakita ko sa inyo. And yan yung sitwasyon ngayon dito sa lugar namin. And sana magtuloy-tuloy na yung ganda ng araw para mabilis matunaw yung mga yan. Alright. So ito, pakita ko sa inyo yung yung sitwasyon ko kagabi on my way to work. Hindi ako maka-under. Kumakamot lang yung gulong. Sobrang dulas. Bakit may odometer? Oh man.
natin. Ayaw talaga. Wala na, mistuck na ako mga lods. Mislide. Ayaw na umandar eh. Kumakamot lang yung gulong eh. Umiikot lang ng umiikot. Titing. Lapit na ako sa gate oh. Ina yung gate namin eh. Palabas eh. Papasok na ako eh. Iwan pa. Ano pa oh. Wala kasi nagpo-flow eh. Doon sa tapat namin may nagpo-flow. Dito wala. Titing oh. Buti nasa gilid ako. Oh man. Yun, may nagpo-flow ako naririnig. Sana mag-flow siya dito. Dating. Taka dito. Ano ako? Dumiretso pa. Hindi pumunta dito. Oh man. Iwanan ko na lang muna yan dyan. Maglalakad na lang ako muna pa uwi. Or kukuha ako ng I don't know, pala or what. Pero hindi na rin kasi aandar talaga yan eh. Kung ganyan yung ano, kung ganyan yung snow. Wet snow kasi to eh. Okay lang to kung dry eh. Pero wet snow eh. Kaya madulas talaga eh. Yung isa rin kanina nahirapan. 4-wheel na yun, pick up. Iwanan ko na siguro muna yan. Bukas ng umaga ko na babalikan. Or I don't know, let's see. Kukuha ako ng pala. Palahin ko yan. Tapos andar ako paatras. Ang paatras kaya yan kasi rear drive kasi ito eh. Let's see. Uwi muna ako. Lakad. Ang lamig mga lods. 3 araw na yata kami binabayo nitong snow eh. Ang lakas pa rin oh. Okay lang yan. Thank you Lord. Thankful and grateful pa rin tayo dapat. Papasok na ako eh. Ang lamig. Pero tumawag naman ako eh. Baka yung dispatch namin ng ano, magdala nung ano ko, nung mga trabaho ko. Alright, lakad muna ako, uwi muna ako. Tinawag ko yung nagpa-flow. Pina-flow ko konti. Tapos pinilit ko or sinubukan kong ano, itry na ano, makaandar. Ngayon, naialis ko dun sa pagkaka-ditch. Pero ang takbo ko dapat paatras lang mga lods. Kasi nga rear drive tong kotse ko. So, ganun din madulas. Sabi niya sa akin kanina, I can work on that, but I don't have the salt, so it's gonna be a slippery as well. Sabi ko okay lang, i-flow mo lang. Ako na bahala ka ako. Ito ngayon, as you can see, paatras yung under natin. So sige, focus muna ako. Pagdating ko sa bahay, update ko kayo mga lods. Oh man. Update mga lods. Dito na ako. Thank you Lord. Na-survive ko. Pero tawag na ito. Iniwan ko muna doon saglit. Tapos naghanap ako ng nagpo-flow. Sakto. Nung mga nakakasiguro half or wala pa mga quarter mile, may nakita ako nagpo-flow dito sa lugar namin. Sinabihan ko kung doon ba sa area na yon, sa gate sa likod, hindi ba nila ipo-flow. Sabi ko na i-stuck yung kotse ko doon. Sabi niya, yeah, I can flow that. Yun nga, pero wala nga daw siyang salt. Wow, ganun din, madulas din. So sabi ko, sige, nung plinaw niya, trinay kong mailabas. Pinersa ko na lang, ginamitan na lang natin ang discarding, alam mo na, tsaka maraming dasal. So, you know, habang nire-rev ko, gas, iniikot-ikot ko yung manubela. So yun, unti-unti umusad hanggang sa nakaahon ako. Tapos yun, inandar ko pa atras kasi nga rear power yung sasakyan, kotse ko. So kaya pinaatras ko na, at least mas malakas yung puwersa niya.
And then, pagdating ko nun sa taas, kasi medyo pa uphill eh. Nung nandun ako sa taas, sa dulo na naman, wala na. Umistak na naman ako doon. Malapit na sana ako doon sa labasan. Umistak na naman. So, ang ginawa ko, tinabi ko lang muna ng konti. Tapos iniwan ko. Umuwi ako dito sa bahay. Kumuha ako ng shovel, tsaka ng salt. Tapos yun, sinovel ko yung dadaanan ng gulong lang mismo. No, sinovel ko hanggang nung natanggal ko yung ice, yung snow. And dami, pumapatak pa rin, lakas pa rin ang patak eh. Ginawa ko, inano ko na, nilagyan ko ng ice, ng salt. Tapos yun, dasal ulit bago ko iandar. Nung nakaahon, yun, kinuha ko yung shovel ko kasi iniwan ko lang sa labas eh. Kinuha ko lang muna, tapos tsaka yung salt. Tapos pagsampa ko sa kotse, dasal ulit. Bago i-andar, sabi ko ito, hindi na ako hihinto or hindi ako magme-menor ka ako. I mean, hindi ganun kabilis yung takbo ko, like 15 siguro, 15 up to 20. Pero dumudulas talaga. Buti na lang, nilagyan ko ng pabigat yung likod ko, yung trunk. Nilagyan ko ng 3 case ng mga tubig. And then, yun, dire-diretso lang ako kahit pa kurba. Yung mga stop signs, hindi ko na sinusunod. Kasi sabi ko, pag huminto ako, dire-diretso, mai-stuck na naman ako eh. Mahihirapan na naman yung gulong eh. So, dire-diretso lang ako hanggang sa kahit dito, nung paliko na dito sa amin, yung paliko dyan papasok sa driveway namin, buti nga hindi ko na nahagip yung mga dumpster namin, yung mga basurahan eh. Kasi nilabas ko na kasi bukas yung pickup. Walang minor. Kinurba ko, diniretso ko, sinampa ko dito sa driveway. Nakatapat na ako ngayon sa garage. So, yun, papahinga muna ako, medyo napagod ako. Nag-call off na ako kasi hindi talaga ako abot sa trabaho kanina eh. Papasok na ako eh. So, bukas ko na lang ulit kayo update no. Papahinga muna ako, medyo napagod tsaka na-stress. Alright. Maraming salamat sa mga lods. Umuwi ako, nagkumuha ako ng bonnet eh, tsaka nag-gear up eh. Alright. Thank you mga lods pagsama. The next day. I'm back. So, yun na nga mga lods, no? Yun na nga yung masaklap na nangyari sa akin kagabi. And, syempre, nung una tumawag ako eh. Tumawag pa ako sa office. Tinanong ko lang naman. Sinabi ko lang naman na on the way na ako sa work. And then, sabi ko nga na medyo I got ditch. And then, sabi nila, that's fine, okay lang yan. Medyo delay naman tayo, may delay naman. So sabi ko, okay pa ako, makakaabot pa ako. Hanggang sa tumagal na ng tumagal. As in, inabot na ako ng 1 oras doon. Yun, tumawag na ulit ako. Tinawagan pala ako. Sabi kung okay lang daw ba ako, ganito, gano'n. Sabi ko, wala, hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Hindi pa rin ako nakakalabas. Sabi ko, hindi ko pa rin nakaalis yung kotse. And then they decided na, sige, hahanap na lang ako. Tatawag na lang daw sila nung papalit doon sa gagawa sa trabaho ko. And then yun nga, no, so hindi na ako nakapasok. And syempre dito, alam nyo naman, pag di ka pumasok, walang bayad. So, ayun nga, tumawag na kami ng emergency dito sa HOA. Ang sabi sa amin ng HOA is hindi nga ako nga daw ang magtatanggal noon. And ako daw yung tatawag ng towing services, something like that. So inisip ko. And then bawal yun din pala, sinabi rin ng HOA na bawal nga daw iiwan yun doon. Kasi yun nga, malakas yung snow. So may magtatrabaho, may magpo-flow sila ng magpo-flow. So yung municipality ayaw nila nung may disturbo. Ang isa nga sa mga rules dito sa subdivision is pagka ganyan may snow, hindi ka pwedeng mag-park sa kalsada. Dapat sa driveway mo, iakyat mo yung kotse mo sa driveway. Kasi nga magpo-flow sila or else mafa-fine ka. So yun yung mangyayari sa akin kung hindi ko inalis dun yung kotse kagabi. Ifa-fine ako ng municipality. Inisip ko, hindi na ako pumasok. Wala na nga kita that day. Magbabayad pa ako ng fine or magbabayad pa ako sa towing services. So ginawa ko, chinaga ko na lang mga lods. Ako na lang yung ginawa ko na lang ng paraan, maraming dasal.
hanggang sa yun, you know, I mean, dasal is powerful talaga, prayer is powerful. Huwag ka lang magpapanik, and then yun, pray ako, and then all of a sudden nagkaroon ako ng wisdom, nalaman ko kung anong dapat gawin, kung anong gagawin. Sabi ni Lord, anak, ito lang ang gagawin mo dyan, ganito, ganun. So yun, ginawa ko, umuwi ako, on my way, naglakad na lang ako noon. Yun nga, sabi ko sa inyo, no, naglakad na lang ako, and then may nakita ako nagpo-flow. Pinaplow ko yung part na yun. Kasi that time, hindi pa nila pinuplow eh. Ang kapal talaga pa eh. Tuloy-tuloy yung snow nun. So, ayan, plino. So, trinay ko maalis, naalis ko. Pero nung pa-uphill na, hindi na rin kaya. Umuwi na ulit ako, naglakad na ako. Umuwi ako di sa bahay, kumuha ako ng shovel. Pagkakuha ko ng shovel, kumuha rin, nagdala din ako ng salt. Ayun, minano-mano ko na lang, balik ako doon. Hindi ko na nga na-videohan din. Hindi ko na na-videohan nung naitanggal ko habang ginagawa ko yun. Kasi wala. Ginaw na ako mga lods. Anong oras na yun? Mag-aalas 12 na yun. O mag-aalas 11. Umalis ako dito sa bahay ng 9:15. Parang naialis ko yung sasakyan dun. Mag-aalas 12 na. So, nung naialis ko, parang pinili ko na lang na mag-drive na dire-diretso. Kumbaga nga, wala nang hinto-hinto. Nagme-minor man ako. Sobrang dahan-dahan na minor lang. Hindi talaga ako nag-totally stop kasi sabi ko baka may stranded na naman. So yun, dire-diretso hanggang pagdating dito, sinampa ko agad sa driveway. Ayun, hindi na ako nag-video. Mas minabuti kong mag-drive na lang. Kaya hindi na ako nakapag-video din. No? And then pagdating ko rito, doon nakakuha ako ng medyo konting clippings pa. Well, yun lang. So mamaya may pasok na ako. Papasok ako mamaya. And yeah, yun lang. Na-share ko lang sa'yo. Ngayon ang gagawin ko. Tatanggalin ko na yung mga yan. Kailangan ko nang tanggalin yan. Nung oras na rin, susundo pa ako kay Rashard at kay Rakisha. So, yun lang. Yun lang, samahan niyo pa ako. Hanggang maya-maya na lang tayo. Mabilis na lang ako. Kailangan ko na rin magmadali. And aapurahin ko na lang yung pagtatanggal. Well, hinintay ko lang din ma-pick up yung mga basura eh. Mukhang empty na naman, na pick up na. So para matanggal ko na rin doon, may pasok ko dito. Para wala rin istorbo sa akin pagka pinuplow ko na yung snow. Alright? Let's go mga lods.
galing. Nakagod yung mga sasakyan eh. Para walang istorbo eh. Kaya lang nagmamadali na ako. Anong oras na? Nag-iisip din kami bumili ng snow blower, pero saka na pag nakaluwag-luwag. Tsagayin muna natin dito. Sakit sa kamay. Pagod. Tama na muna yun mga lods. Ayan na naman, nag-flourish na naman. Hindi ko na kaya, sakit sa kamay. Medyo umano na naman. Naubos na. So, okay na muna yan. Sabi, next week ulit mag-i-snow. Wala nang katapusan na. Pero okay lang yan, medyo matagal pa ulit yun. Next week pa. Parang ulit yata, Monday yata ulit mag-snowfall or winter storm. Sana naman hindi na winter storm, sana normal snowfall na lang para hindi naman tayo masyadong hirap. Ang dami pa kailangan gawin, sumasabay pa tong mga snow na to. Syempre hindi mo naman pwedeng iwanan na ganyan yung driveway mo, ikaw rin yung mahihirapan. So yeah, gagawin ko, susundo pa ako sa mga bata. And hindi ko na masyadong pahabayan din to mga lods, pagod na rin ako. And syempre maraming salamat kung at least maski pa paano umabot ka up to this part ng video natin for today. And gusto ko lang i-share nyo, gusto ko lang din i-share sa inyo yung nangyari sa akin kagabi. Well, okay lang naman yun. I mean, things happen, but you know, awareness lang din dun sa mga kapwa driver natin dyan, o yung mga nagdadrive papasok. And like for example, yung kotse nyo is sedan like mine. Sports car nga siya pero rear drive siya So although naka all season ako na tires, all season tires yung gamit ko, hindi pa rin talaga kinaya. But you know what, ngayon lang nangyari sa akin yun. Last year, 2 years ago, hindi naman ako nagaganyan I don't know, siguro talagang baka manipis na rin yung gulong kasi magti 3 years na. Pero hindi, sasabihin naman sa service yan kung hindi na pwedeng goma mo And wala pang 3 years yan Anyways, yun lang. Advice lang din Doon nga sabi ko, awareness and advice lang din pagka ganyang snow, especially dyan sa Canada and here sa America, sa East Coast. Pagka yung snow is like wet snow, yun talaga mahirap kumamot yung gulong I mean, lalaro lang siya pero hindi mag-move, talagang i-slide lang siya ng i-slide kasi nga madulas yung wet snow na yan. And so yun yung nangyari sa akin kagabi So advice is try to bring a shovel sa compartment nyo and salt, magdala kayo ng salt. And of course, lagyan nyo rin ng pabigat, lagyan nyo ng weights yung compartment nyo, like sand of bag, bag of sands, and then ako nilagay ko yung mga yung mga water bottle nilagyan ko ng tatlong 24 pieces na water bottle na maliit, so mabigat na rin yun. And yun nga, may binili si Mrs. yan isang box ng melon. Ang bigat niya, ng lalaki, dapat ilalagay ko din kagabi. Sabi ko baka naman mga muy melon yung Anyways, yun lang advice, pabigatan nyo yung likod nyo kasi yan talaga yung maglalaro. Pagka magaang, pag madulas, lumalaro yung likod pumapalo yung pet
So, and then shovel and sand. Or salt. Okay. So, yeah, yun lang. Dito na muna natin tatapusin. Medyo ginigilaw na naman ako dito sa labas. And maraming salamat again to all our subscribers. I really appreciate you guys. Thank you so much for keeping this YouTube channel keep going. And dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, medyo mapadaan kayo dito sa video na to, please considering doing so, subscribe kayo. And again, I will tell you, it will be a big impact dito sa channel natin, and I really appreciate you guys. Thank you so much in advance. To all my people out there in Canada, also here in America, stay warm, stay blessed. Sa mga nandiyan sa Pilipinas, shout out to you all. Maraming salamat. God bless. Peace.